Ang tunog ng alarm clock ay tila isang matalim na latigo sa tenga ni Mariana. 4:00 pa lang ng umaga at bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pagod. Ngunit wala siyang karapatang magreklamo. Ang nakasalansang na mga resibo sa ibabaw ng lumang kabinet na tila mga bangungot na humahabol sa kanyang pagtulog ay nagpapaalala sa kanya ng isang mas malaking laban. Ang buhay ni Angela, ang kanyang kapatid ay nakasalalay doon. "Paano ka, ate?" Bulong niya habang marahang ginagaya ang kumot sa kapatid na himbing pa rin ang tulog. Payat na payat ang katawan ni Angela at ang dilaw na kutis nito ay tanda ng matinding paghihirap. Lumamon sa puso ni Mariana ang kirot. Ang kidney failure ay isang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa kinabukasan nila. Napilitan siyang ngumiti kahit pa naninikip ang kanyang dibdib. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Angela. Para sa kanilang dalawa. Nagmadali siyang maligo. Nagbihis ng kanyang puting uniforme at tinitigan ang sarili sa sirang salamin. Hindi niya makita ang pagod sa kanyang mata. Ang nakikita niya ay determinasyon. Pagdating niya sa karinderya sa Quezon City, umalingasaw kaagad ang amoy ng piniritong isda at kape. Bumungad sa kanya ang hiyawan ng mga nagkakape, ang kalansing ng mga plato, at ang init ng kusina. Dito, sa loob ng 8 oras, si Mariana Reyes ay isang makina. Naghahatid ng pagkain, naglilinis ng mesa, naghuhugas ng pinggan. Paulit-ulit, araw-araw, walang katapusan. Nang malapit nang matapos ang shift niya, dumating ang isang itim na Mercedes-Benz. Huminto ito sa harap ng karinderya na tila isang hari na dumating sa isang kaharian ng mga manggagawa. Bumaba ang isang babae. May edad na, ngunit may tindig na tila reyna. Ang kanyang mga mata ay matatalim, ang kanyang bibig ay nakanguso, at ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang humihip sa mainit na umaga. Si Antonia Vidal. Ayan na naman ang donya. Bulong ng isang katrabaho. Kilalang kilala si Antonia sa lugar. May-ari ng Vidal Group, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Bawat galaw niya ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan. At sa tuwing pumupunta siya sa karinderya, tila nagiging mas tahimik ang lahat. Nilapitan ni Mariana ang mesa ni Antonia na pinili nito sa gitna ng karinderya. Tila sinasadya para makita siya ng lahat. "Ano po ang order niyo, ma'am?" Tanong ni Mariana. Kalmado ang boses kahit paramdam niya ang bigat ng tingin ni Antonia. "Isang kape at pandesal," tugon ni Antonia. Hindi tumitingin kay Mariana, kundi sa kanyang mamahaling relo. "At siguraduhin mong malinis ang tasa. Ayoko ng kahit anong mantsa." Tumango si Mariana. Habang inilalatag niya ang kape at pandesal, hindi niya sinasadyang masagi ang gilid ng tasa at isang maliit na patak ng kape ang tumalsik sa puting blusa ni Antonia. Maliit na patak lamang, ngunit tila ito ay isang bomba na sumabog. "Ano ba yan? Ano ba?" Palakas na sigaw ni Antonia na nagpatahimik sa buong karinderya. Nagtinginan ng lahat. Napako ang tingin ni Mariana sa mantsa. Mantsa na tila lumalaki, sumasakop sa dignidad niya. "Sorry po, ma'am," bulong ni Mariana. Namumula ang pisngi sa hiya. "Hindi ko po sinasadya. Palitan ko po." "Hindi sinasadya? Sa tingin mo ba, basta na lang papalitan ng blusa ko?" Putol ni Antonia. Tumayo siya. Tinitigan si Mariana mula ulo hanggang paa. "Tingnan mo nga ang suot mo. Yan ba ang inaasahan kong serbisyo mula sa isang kakarampot na trabahador na katulad mo? Ang bababa ng kalidad ng mga tao ngayon. Puro kapalpakan." Naramdaman ni Mariana ang init sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat salita ni Antonia ay tila sinasampal sa kanyang mukha. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng taong naghihirap sa karinderyang iyon. Ang mga tingin ng iba ay tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nagliliyab ang hiya, ngunit kasama noon ay ang nagpupuyos na galit.
Paano siya hahamakin ng ganito sa harap ng lahat? Ma'am, sana po ay wag niyo naman po kaming bastusin. Maring sabi ni Mariana, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na hindi mabasag. Nagtatrabaho lang po kami ng marangal. Marangal? Sa tingin mo marangal ang pagsira sa ari-arian ng iba? Umirap si Antonia. Mga mahihirap. Walang alam kung hindi maging pabigat. Wala kayong karapatan magsalita ng marangal. Doon na nagsimulang mangilid ang luha sa mata ni Mariana. Ang lahat ng pagod, lahat ng pighati, lahat ng hinanakit ay nagsimulang kumawala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit anong magagawa niya? Siya lang ay isang waitress. Ngunit bago pa siya tuluyang bumigay, isang boses ang narinig mula sa likuran. Kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ina. Lumingon ang lahat. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa bukana ng karinderya. Nakasuot ng business suit, may tindig na formal, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Antonia nang may pagkadismaya. Si Anthony Vidal, ang nag-iisang anak ni Antonia at presidente ng Vidal Group. Nagulat si Antonia. Nagulat din si Mariana. Ano ang ginagawa ng CEO sa isang ordinaryong karinderya? Lumapit si Anthony, ang kanyang mga mata ay dumaan kay Mariana na tila sinusuri ang bawat galos at sugat sa kanyang dignidad. Ina, hindi po tama ang ginagawa niyo. Anthony, anong pinagsasabi mo dyan? Nakita mo ba ang ginawa ng waitress na ito sa blusa ko? Sagot ni Antonia, ang kanyang boses ay tila may halong gulat at inis. Nakita ko po, ina. Tugon ni Anthony. Diretsong nakatingin sa kanyang ina. At nakita ko rin po kung paano niyo siya sinisigawan at minamaliit sa harap ng lahat. Wala po siyang kasalanan. Aksidente po iyon at karapatan po niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Napanganga si Antonia. Magtatangkang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ina, humingi po kayo ng tawad sa kanya. Utos ni Anthony. Mahinahon, ngunit may matinding diin sa bawat salita. Huminga ng malalim si Antonia, tila sinasakal. Humingi ng tawad? Sa kanya? Opo. Walang gatol na sagot ni Anthony. Dahil ang pag-uugali niyo po ngayon ay hindi nararapat sa isang Vidal. Hindi po ang yaman ang nagbibigay sa atin ng karapatang bastusin ng kapwa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa karinderya. Nagtinginan ang mga mata ni Antonia at Anthony. Ang kanyang ina, na kilalang kilala sa pagiging matigas, ay tila na bato sa kinatatayuan niya. Sa wakas, napilitan siyang bumulong. Patawarin mo ako. Hindi narinig ni Mariana ang mga salitang yon ng malinaw, ngunit sapat na iyon. Ang pagtingin ni Anthony sa kanya ay tila nagbigay ng konting ginhawa sa kanyang nanlalambot na tuhod. Nang hilahin ni Anthony ang kanyang ina, palabas ng karinderya, nararamdaman pa rin ni Mariana ang kaba sa kanyang dibdib. Habang papalayo ang Mercedes-Benz, nakita niya si Anthony na lumingon pabalik. Ang kanyang mga mata, malalim at may halo ng isang bagay na hindi maintindihan ni Mariana, ay nanatili sa kanya ng ilang sandali bago tuluyang nawala. Para siyang nakakita ng isang anghel o baka naman isang demonyo na nakasuot ng disente. Hindi niya alam. Ang alam niya lang, may nagbago. Pero ano? Ang insidente sa karinderya ay tila isang mantsa sa alaala ni Mariana. Mas mahirap burahin kaysa sa mantsa ng kape sa blusa ni Antonia. Sa mga sumunod na araw, bawat galaw niya ay tila may sumusunod na tingin. Bawat bulong ay tila tungkol sa kanya. Ang hiya ay nanatili. Ngunit kasama rin noon ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtanggol. At ang mukha ni Anthony Vidal, ang kanyang kalmado, ngunit matinding titig, ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isip. Ang gwapo ng anak ni Ma'am Antonia, no? Bulong ng kanyang katrabahong si Aling Nena.
habang naglilinis sila ng lamesa. Parang prinsepe na dumating para iligtas ka. Napailing si Mariana. Pilit nang ngumiti. Nena, aksidente lang yon at hindi ako kailangang iligtas. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may nagbago. May isang bagay na umusbong sa pagitan nila kahit pa ayaw niyang aminin. Ang pagiging pinagtanggol ng isang taong may kapangyarihan ay isang kakaibang karanasan para sa kanya. Nasanay na sa pagiging sarili niyang tagapagtanggol. Ang tunay na laban ni Mariana ay hindi ang mantsa o ang mapanlait na salita. Ito ay ang patuloy na laban para sa buhay ni Angela. Kailangan niya ng mas advanced na treatment, Mariana. Paliwanag ng doktor, ang boses nito ay puno ng pag-aalala habang ipinapakita ang mga resulta ng test. Ang kaso niya ay mas komplikado kaysa sa inakala natin. Mayroon na siyang iba pang komplikasyon. Kailangan ng mas mataas na gamot at posibleng maghanda para sa isang operasyon. Nanlamig ang buong katawan ni Mariana. Operasyon? Saan siya kukuha ng ganoon kalaking halaga? Ang mga hawak niyang resibo ay tila biglang dumami. Ang mga numero ay tila nagiging mga dambuhalang halimaw na handang lumamon sa kanya. Ang kanyang maliit na kita ay halos hindi na sapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan at sa regular na dialysis ni Angela. Habang naglalakad siya sa hospital corridor, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo sa dami ng iniisip. Ang bawat hakbang ay tila humahantong sa kawalan. Naghahanap siya ng solusyon, isang butas ng karayom na pwede niyang pagdaanan. Bigla siyang napahinto. Sa hindi kalayuan, sa tapat ng isang opisina na may nakasulat na Vidal Charity Foundation. Nakita niya si Anthony Vidal. Nakasuot ito ng formal na damit, kausap ang isang doktor na tila pamilyar sa kanya. Ang kanyang tindig ay may awtoridad. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may tiwala. Nag-iwas agad ng tingin si Mariana. Ayaw niyang makita siya ni Anthony. Ayaw niyang maramdaman ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Bakit ba ang lalaking ito ay bigla na lang sumusulpot sa mga oras na hindi niya inaasahan? Ngunit tila may magnet sa mga mata ni Anthony. Lumingon ito at nagtama ang kanilang paningin. May kaunting gulat sa mukha ni Anthony, ngunit agad itong napalitan ng isang ngiti. Isang ngiti na tila may pag-unawa. Nagpaalam ito sa doktor at lumapit kay Mariana. Mariana! Bati niya. Kalmado ang boses. Anong ginagawa mo dito? Ramdam ni Mariana ang pamumula ng kanyang pisngi. Didinalaw ko po ang kapatid ko, sir. Ang kapatid mo. Tugon ni Anthony, tumango-tango. Nabalitaan kong may sakit siya. Nagulat si Mariana. Paano niya nalaman? Nagsimula ng mag-isip ang kanyang isip. Siguro ay inimbestigahan siya ni Anthony dahil sa nangyari sa karinderya. Nagkaroon siya ng kaunting galit. Bakit po niyo nalaman, sir? Matalim na tanong ni Mariana. Pilit na pinapanatili ang kanyang respeto. Pasensya ka na, sagot ni Anthony. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Narinig ko lang sa isang kaibigan kong doktor dito. At dahil nagtatrabaho ako sa charity foundation namin, natural lang na maging pamilyar ako sa mga pasyente dito, lalo na't may kapangalan ka. Hindi siya nito tinitignan na parang kawawa, kundi may pag-unawa sa kanyang mga mata. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa ni Mariana. Mariana, narinig ko na medyo komplikado ang kaso ng kapatid mo. Diretsong sabi ni Anthony. Gusto ko sanang tulungan ka. Kumunot ang noo ni Mariana. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Ang Vidal Charity Foundation ay nakatuon sa pagtulong sa mga pasyenteng hindi kayang bayaran ang kanilang mga medical expenses. Paliwanag ni Anthony. Gusto ko sanang ilagay ang kapatid mo sa ilalim ng aming programa. Sasagutin na ng foundation ang lahat ng gastos sa paggamot ni Angela, pati na ang operasyon kung kailangan. Nabingi si Mariana. Sasagutin ang lahat ng gastos na nagpapahirap sa kanya
Nagpapaluha sa kanya gabi-gabi? Hindi po. Hindi po pwede. Mabilis na tanggi ni Mariana, kahit pa may isang parte ng kanyang puso na gustong sumigaw ng oo. May dignidad po ako, sir. Hindi po ako tumatanggap ng limos. Hindi ito limos, Mariana. Mariing sabi ni Anthony, lumapit ng kaunti. Ito ay tulong. Trabaho namin ito. Ang foundation ay may sariling pondo para sa mga ganitong kaso. Hindi mo kami iniistorbo. Ang iniistorbo mo ay ang sarili mo. Kung patuloy kang magpapahirap sa pagtatanggi sa tulong na ito. Ang mga salita ni Anthony ay tila tumagos sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang pride, ang kanyang pagiging sanay na sa paglaban mag-isa, ay tila isang matigas na pader. Alam ko na may mga taong magsasabi na, sinasamantala ko lang kayo, sir. Malungkot na tugon ni Mariana. Ayoko po ng ganyan. Kaya ko po. Makakaya ko. Nakita ni Anthony ang sakit sa mga mata ni Mariana. Ang kanyang expression ay naging malungkot din. Hindi mo kailangang magbuhat ng mundo, Mariana. Walang masama sa pagtanggap ng tulong, lalo na kung ang buhay ng mahal mo ang nakasalalay. Bumuntong hininga si Mariana. Hindi siya makapagsalita. Ang utak niya ay naguguluhan, ang puso niya ay nagpupumiglas. Ang alok ni Anthony ay tila isang pangarap, ngunit tila ito ay may patibong. Isipin mo, Mariana. Patuloy ni Anthony, ang kanyang boses ay tila bumulong, ngunit puno ng kapangyarihan, hindi lamang para sa'yo, kundi para kay Angela. Deserve niya ang lahat ng pagkakataon para mabuhay. Naglakad palayo si Mariana, hindi sumasagot. Ang mga salita ni Anthony ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Habang nagmamadali siyang lumabas ng ospital, pakiramdam niya ay may humahabol sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dumoble. Kailangan niyang magdesisyon, kailangan niyang isipin kung ano ang tama. Ngunit bago pa niya marating ang labasan, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. May natanggap siyang text message mula sa isang unknown number. Kaya ko pa. Kaya ko pa. Hindi ako susuko. Ang dignidad ko ang puhunan ko. Ngunit isang bagong mensahe ang dumating na nagpatigil sa kanyang pagtakbo, nagpatigas sa kanyang mga tuhod. Ang lahat ng gastusin sa paggamot ni Angela Reyes ay binayaran na. Vidal Charity Foundation. Nakatulala si Mariana sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi niya alam kung anong emosyon ang dapat niyang maramdaman. Pagkagulat, galit, o isang kakaibang ginhawa na hindi niya maintindihan. Ang text message sa telepono ni Mariana ay tila isang sumpa at isang biyaya nang sabay-sabay. Nagbabangga ang pag-asa at pagdududa sa kanyang dibdib. Paano nangyari iyon? Paano nasagutan ang lahat ng gastusin ni Angela nang hindi niya alam? Ito ba ay pagpapala o isa na namang pain na magbibigay sa kanya ng utang na loob na hindi niya mababayaran? Hindi pwede to. Bulong niya sa sarili. Habang nagmamadali siyang bumalik sa ospital, kailangan niyang hanapin si Anthony. Kailangan niyang ipaliwanag na hindi niya kayang tanggapin ang ganitong klaseng tulong. Pero wala si Anthony sa Vidal Charity Foundation office. Paulit-ulit siyang nag-text at tumawag sa numerong nakita niya sa mensahe. Ngunit walang sumasagot. Tila nilamon siya ng lupa. Ang pera, na tila nagmula sa himala, ay nakapagbayad na ng lahat. Hindi na niya ito maibabalik. Naramdaman ni Mariana ang bigat ng pagkabalisa. Ito ang kinatatakutan niya. Ang pakiramdam ng pagiging may utang na loob. Ang posibilidad na masira ang kanyang dangal. Sa sumunod na araw, bumalik siya sa trabaho sa karinderya. Bawat kalansing ng pinggan, bawat hiyawan ng customer ay tila nagpapalaki sa ingay sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay bawat tingin ng tao ay humuhusga. Tingnan mo, tinulungan na siya ng mayaman. Sigurado, may kapalit yan. Nang hapong yon, habang abala siya sa pagpupunas ng mesa, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa bukana ng karinderya, nakatayo si Anthony Vidal. Nakasuot ito ng kaswal na polo shirt,
Ngunit ang kanyang presensya ay nanatiling dominante. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit alam ni Mariana na siya ang sadya nito. Dali-daling nagkubli si Mariana sa likod ng counter. Pilit na iniiwasan ang tingin ni Anthony. Ngunit anong gagawin niya? Hindi niya ito kayang takasan habang buhay. Mariana? Kalmadong tanong ni Anthony. Ang boses nito ay narinig ng ilang customers. Napapikit si Mariana. Walang kawala. Dahan-dahan siyang lumabas. Sa Sir Anthony, bulong niya, namumula ang pisngi. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Anthony. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Inakay siya ni Anthony sa labas ng karinderya sa isang liblib na eskinita kung saan hindi sila maririnig ng iba. Ang hangin ay malamig, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay mainit. Bakit mo ginawa yun, sir? Diretsong tanong ni Mariana. Ang kanyang boses ay tila may halong hinanakit. Bakit mo binayaran ang gastusin ni Angela nang hindi mo ako kinonsulta? Hindi ko kailangan ng limos mo. Nakita ni Anthony ang galit sa mga mata ni Mariana at may kaunting kirot sa kanyang mukha. Hindi ito limos, Mariana. Sinabi ko na sa'yo. Gusto lang kitang tulungan. Hindi ko na gustong makita kang nahihirapan. Pero, naguluhan si Mariana. Pero bakit? Bakit ako? Bumuntong hininga si Anthony. Tumingin ito sa malayo. Tila may malalim na iniisip. Nakita kita, Mariana. Nakita ko ang dignidad mo sa harap ng pambabastos ng ina ko. Nakita ko ang pagmamahal mo sa kapatid mo. At nakita ko ang pagod sa mga mata mo. Lumapit ng kaunti si Anthony. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Alam mo, Mariana, mula noong bata pa ako, walang nagtanggol sa akin. Laging may inaasahan sa akin. Laging may standard na kailangan kong abutin. At ang pagmamahal, laging may kapalit. Pero ikaw, patuloy niya, tumingin muli kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay tila nagpakita ng isang vulnerability na hindi inasahan ni Mariana. Ikaw ay lumalaban sa sarili mo. Sa lahat ng hirap, walang inaasahang tulong mula sa iba. At iyon ang hinahangaan ko sa'yo. Ang gusto ko lang ay tulungan ng isang babaeng hindi pa nakakaranas ng totoong proteksyon. Isang babaeng hindi sanay na may kakampi. Seryosong sabi ni Anthony, hindi ito para sa utang na loob. Hindi ito para sa kahit anong kapalit. Ito ay dahil gusto ko lang na maging maayos ka, kayo ng kapatid mo. Nalaglag ang panga ni Mariana. Ang bawat salita ni Anthony ay tila bumubutas sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ito ba ay totoo? Ang isang mayamang lalaki, ang CEO ng isang malaking kumpanya, ay nagpapahayag ng ganitong bagay? Naramdaman ni Mariana ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, hindi lamang sa hiya, kundi sa isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Ngunit agad din itong napalitan ng pagdududa. Paano kung may intensyon kang masama, sir? Tanong ni Mariana, pilit na pinipigilan ng kanyang luha. Paano kung gusto mo lang akong kontrolin? Hindi ko po kaya. Sumimangot si Anthony. Hindi ganun ang intensyon ko, Mariana. Hindi ko kayang gawin sa iyo ang ginawa ng iba. Kung ano man ang nakita mo, iyon ang totoo. Gusto ko lang tumulong. Pero hindi ko po yan matatanggap. Giit ni Mariana, umiiling. Hindi ko po kayang tanggapin ang tulong na alam kong magpapababa sa akin. Hindi ko po kayang maging utang na loob. Nakita ni Anthony ang matigas na determinasyon sa mga mata ni Mariana. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkadismaya. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Kung ganoon ang tingin mo, malungkot na sabi ni Anthony, wala na akong magagawa. Pero sana maintindihan mo, Mariana, na hindi lahat ng tulong ay may kapalit. At minsan, ang pagtanggap ng tulong ay mas malaking tapang kaysa sa pagtanggi nito. Tumalikod si Anthony. Naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at tila may bigat. Habang papalayo siya,
Naramdaman ni Mariana ang bigat sa kanyang dibdib. Isang kakaibang sakit. Naiwan si Mariana na mag-isa sa eskinita habang nagsimulang bumuhos ang mahinang ulan. Tiningala niya ang kalangitan. Ang kanyang mukha ay nabasa hindi lamang ng ulan, kundi pati na rin ng luha. Isang malaking pagkakamali ba ang pagtanggi niya? Ang paglayo ni Anthony ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang puso. Hindi lamang ito pagdududa, kundi isang hindi maipaliwanag na panghihinayang. Ang pakiramdam na may isang bagay na mahalaga ang nawala. Isang bagay na hindi na niya mahahanap muli. Ang mansyon ng mga Vidal ay tahimik, ngunit para kay Anthony, ito ay puno ng ingay. Ang ingay ng mga inaasahan, ng mga alaala, at ng mga salita ng kanyang ina na tila laging umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Pagka-uwi niya mula sa pag-uusap nila ni Mariana, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagtanggi ni Mariana sa tulong niya ay hindi lamang nagdulot ng pagkadismaya, kundi isang kakaibang pagkabigo. Para siyang pinaghiwalay sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang naghahanap ng pagiging kapaki-pakinabang ng tunay na koneksyon. Nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatitig sa monitor ng kanyang laptop, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa mukha ni Mariana. Sa kanyang matigas na dangal, sa apoy sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng hirap, may isang bagay na nanatiling buo kay Mariana, ang kanyang integridad. Isang bagay na, sa kanyang mundo, ay bihira. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Antonia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay masama. Anthony! Anong ibig sabihin nito? Malakas na sigaw ni Antonia at iwinagayway nito sa harap niya ang isang sobre. Ito ay bank statement na nagpapakita ng malaking halaga na inilabas mula sa Vidal Charity Foundation na nakasulat ang pangalan ni Angela Reyes. Napatayo si Anthony. Alam na niya. Ang ina niya ay laging may paraan para malaman ang lahat. Ina, paliwanag ko po. Paliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Na niloloko ka ng waitress na iyon? Putol ni Antonia, ang boses nito ay puno ng galit at pagkasuklam. Ang babaeng iyon? Siya ang dahilan kung bakit nag-aksaya ka ng pera ng foundation? Para sa kapatid niya? Hindi niya ako niloloko, ina. Mariing tugon ni Anthony. Pilit na pinipigilan ng kanyang sarili na sumigaw. Gusto ko lang siyang tulungan. Ang pamilya niya ay nangangailangan. Umirap si Antonia. Nangangailangan? Anthony, naging presidente ka ng isang malaking kumpanya, ngunit ang utak mo ay tila nilalamon ng emosyon. Ang mga tulad niya, sasamantalahin ka lang. Magpapakitang tao lang ang mga yan para makalamang. Hindi lahat ng tao ay katulad ng iniisip mo, ina. May pait sa boses ni Anthony. May mga taong may dignidad. Napailing si Antonia, ang kanyang labi ay napangiwi. Dignidad? Anthony, nakita ko na ang ganyan. Naging bulag ka na ba ulit? Hindi mo ba natatandaan si Clara? Bumalik ang alaala. Ang pangalan ni Clara ay tila isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Anthony. Si Clara, ang kanyang first love, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ngunit si Clara ay isang simpleng guro, hindi kasing yaman ng mga Vidal. Flashback, Anthony at Clara ay nasa parke, nagtatawanan. Hawak ni Anthony ang kamay ni Clara, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ngunit dumating si Antonia, ang kanyang mga mata ay matatalim at binasag niya ang kanilang mundo. Anthony, kailangan mong humanap ng mas karapat-dapat. Hindi niya kayang dalhin ang pangalan ng mga Vidal. Anthony tried to fight for Clara, but Antonia's power was overwhelming. She made Clara's life miserable, threatening her job, her family. In the end, Clara had to leave Anthony, heartbreakingly telling him she wasn't strong enough for his world. Si Clara ay naiiba, ina. Malungkot na sabi ni Anthony. Pilit na pinipigilan ang kirot sa kanyang dibdib.
Hindi siya katulad ng iniisip mo. Lahat sila pare-pareho lang. Nagpapanggap para sa pera at posisyon. Sigaw ni Antonia. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon, Anthony. Hindi ko hahayaang masira ang reputasyon ng pamilya natin dahil lang sa isang waitress. Hindi mo naiintindihan, Ina. Ako ang hindi nakakaintindi. Tumawa si Antonia, ngunit walang saya sa kanyang boses. Ako ang mas nakakaintindi, Anthony, dahil alam ko ang mga uri ng taong yan. Alam ko ang kakayahan nilang manlinlang at hindi ko hahayaang mahulog ka sa bitag na yon. Lumapit si Antonia sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay may matinding babala. Hindi ka na muling makikialam sa mga buhay ng mga taong yan. At sisiguraduhin kong hindi na magiging pabigat sa atin ang pamilya niya. Pagkatapos noon, tumalikod si Antonia at lumabas sa opisina ni Anthony. Nag-iwan ng isang trail ng galit at banta. Nagalit si Anthony. Galit na galit. Sa kanyang ina, sa sarili niya. Bakit lagi siyang pinipigilan ng ina niya? Bakit laging kailangan kontrolin ng ina niya ang kanyang buhay? Ilang sandali pa, narinig ni Anthony ang boses ng kanyang ina mula sa sala. Mahina itong nakikipag-usap sa telepono. Dahil sa pagkabahala, dahan-dahan siyang lumabas at palihim na nakinig. Oo, Dr. Ramos, sabi ni Antonia. Ang kanyang boses ay tila bumubulong ngunit may awtoridad. Gusto kong siguraduhin na ang kaso ni Angela Reyes ay maingat na masuri. Hindi ko gustong may anumang kaguluhan sa mga proseso ng paggamot. Siguraduhin ninyong susundin ninyo ang lahat ng patakaran ng mahigpit. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Anthony. Dr. Ramos, iyon ang pangalan ng direktor ng ospital kung saan ginagamot si Angela. Ang kanyang ina, nakikipag-ugnayan sa direktor ng ospital, humihingi ng maingat na pagsusuri at mahigpit na pagsunod sa patakaran. Para kay Angela, hindi ito maganda. Ito ay isang banta. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman ni Anthony ang pagdaloy ng galit sa kanyang ugat. Ang ina niya. Muli na naman nitong sinisira ang buhay ng isang taong mahalaga sa kanya. Paano niya po protektahan si Mariana mula sa sarili niyang ina? Ang babaeng nagpabagsak sa kanya noon ay ang babaeng naglalagay ng panganib sa babaeng unti-unting pumupuno sa kanyang puso. Pinikit ni Anthony ang kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ito. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kailangan niyang ipaglaban si Mariana. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay kalabanin ang kanyang sariling ina. Ang kapangyarihan ng kanyang ina ay isang sumpa. At ngayon, si Mariana ang nasa ilalim ng sumpang iyon. Ang mundo ni Mariana ay tila gumuho ng muli. Ang nakaraang linggo ay isang bangungot na puno ng pagdududa, pagkalito, at ngayon, matinding takot. Pagkatapos ng pagtanggi niya kay Anthony, pilit siyang bumalik sa normal, umaasa na makakahanap ng paraan para sa kapatid. Ngunit ang tadhana ay may mas masakit na plano. Mariana, may problema tayo. Seryosong sabi ng doktor ni Angela. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kondisyon ni Angela ay biglang lumala. Mayroon na siyang komplikasyon sa puso na may kinalaman sa kanyang kidney failure. Kailangan niya ng agarang operasyon. Ngayong linggo, kung hindi, ay baka hindi na siya magtagal. Ang salitang operasyon ay tila suntok sa dibdib ni Mariana. Hindi niya halos marinig ang iba pang sinasabi ng doktor. Ang kanyang utak ay tila nag-shutdown. Puso, kidney, lahat ng ito ay nagdaragdag lamang sa kanyang pasanin. Gaano po kalaki ang kailangan, Dok? Bulong niya. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Mariana, ang operasyon na ito ay napakakomplikado. Paliwanag ng doktor. Hindi lang sa kidney, kundi pati na rin sa puso. Kailangan ng mga espesyalistang doktor at kagamitan. Ang tinatayang gastos. Aabot sa milyon, hindi pa kasama ang post-op care. Milyon. Milyon? Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera? Parang bigla siyang nalunod sa isang dagat ng kawalan.
Lahat ng pag-asa niya ay tila biglang naglaho. Nagmadali siyang pumunta sa billing section. Kahit pa binayaran na ang unang bahagi ng mga gastusin, alam niyang kailangan pa niya ng napakalaking halaga. Ngunit doon nagsimula ang isa pang bangungot. Ikinagagalit po namin, Miss Reyes, sabi ng isang babae sa billing department, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi pa namin maproseso ang anumang karagdagang financial assistance para sa kapatid niyo. May technical issues po sa inyong papeles. Technical issues? Ano pong technical issues? Nagulantang si Mariana. Pero kailangan po ni Angela ng operasyon. Ngayon na. Hindi po pwedeng maghintay. Pasensya na po, Miss Reyes, tugon ng babae. Pilit na ngumiti. May mga bagong patakaran lang po kaming kailangang sundin. Kailangan po naming suriin ng mabuti ang bawat detalye. Maari po kayong mag-file ulit ng application, pero matatagalan po iyon. Mga ilang linggo, marahil. Mga ilang linggo? Wala na siyang ilang linggo. Bawat oras ay mahalaga para kay Angela. Naglakad si Mariana palayo sa billing department. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Technical issues, bagong patakaran. Ramdam niya na may mali. Ramdam niya na may isang kamay na humaharang sa kanyang pag-abot ng tulong. Habang pauwi, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Mag-ingat ka kay Antonia Vidal. Siya ang may pakana ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Mariana. Si Antonia Vidal, ang ina ni Anthony, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Bumalik sa kanyang alaala ang pambabastos ni Antonia sa karinderya, ang pagkasuklam sa mukha nito, ang pagmaliit nito sa kakanya. Posible ba? Posible bang kaya nitong gawin ang ganitong bagay para lamang pahirapan siya? At doon, nagkaroon ng malaking pagdududa si Mariana kay Anthony. Si Anthony, ang nag-alay ng tulong, ang nagpakita ng kabaitan, pero siya ang anak ni Antonia. Hindi kaya ito ay isang plano lang nilang mag-ina para mapasunod siya, para mapababa ang kanyang dignidad? Biglang lumitaw si Anthony sa harapan niya, tila nagmula sa kung saan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mariana, nabalitaan ko ang nangyari kay Angela. Pupunta ako sa billing. Kakausapin ko sila. Huwag po. Matalim na putol ni Mariana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagdududa. Huwag na kayong makialam, Sir Anthony. Pero kailangan mo ng tulong. Alam kong may problema sa papeles. Alam ko rin kung sino ang may pakana ng lahat ng problema ko. Sigaw ni Mariana, ang kanyang boses ay tila napuno ng lahat ng kanyang galit at pighati. Ang nanay mo, siya ang nagpapahirap sa amin. At kayo, kasama ka ba niya sa pagpapahirap sa amin? Nanlaki ang mga mata ni Anthony. Mariana, hindi. Hindi ko kayang gawin yan sa'yo. Hindi ko alam na gagawin niya yan. Huwag na kayong magpanggap, Sir Anthony. Sumiklab ang galit ni Mariana. Ang lahat ng bigat, lahat ng hirap ay nagsimulang kumawala sa galit. Sa tingin niyo ba, dahil mahirap kami, pwede niyo kaming gawing laruan? Na pwede niyo kaming utangan ng loob? Na pwede niyo kaming paasahin at paglaruan? Tumakbo si Mariana palayo. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng galit, sakit at pagdududa. Walang ibang tao, walang ibang kamay na aabot para tulungan siya. Nag-iisa siya. Nang makarating siya sa kwarto ni Angela, nakita niya ang kapatid na humihingal. Ang kanyang mga mata ay halos nakapikit. Ang beep ng monitor ay tila musika ng kamatayan. Biglang ang beep ay naging matinis na tunog. Ang mga mata ni Angela ay nagmulat, puno ng paghihirap. Nagsimula itong manginig. Angela! Sigaw ni Mariana. Tumakbo papunta sa kapatid. Nagpanik ang mga nurses. Code Blue! Code Blue! Kailangan ng emergency team! Hinawakan ni Mariana ang kamay ni Angela. Ang kanyang mga luha ay dumaloy ng tuloy-tuloy. Ate, huwag kang susuko.
Huwag mo akong iiwan. Ngunit ang kamay ni Angela ay unti-unting lumalamig. Ang hininga nito ay humina. Ang matinis na tunog ng monitor ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang huling paalam. Naramdaman ni Mariana na unti-unting nawawala sa kanya ang kapatid. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Ang lahat ay nawala. Ang tunog ng monitor, ang mga boses ng mga doktor at nurse, ang pakiramdam ng lumalamig na kamay ni Angela. Lahat ng ito ay bumalot kay Mariana na tila isang itim na kumot na humihila sa kanya sa kailaliman. Ang kanyang mundo ay gumuho, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Kung mawawala si Angela, ano pa ang matitira sa kanya? Angela, lumaban ka! Huwag kang bibitaw! Sigaw ni Mariana, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pighati. Dumating ang emergency team, nagmamadali, ang kanilang mga muka ay seryoso. Itinulak nila si Mariana palayo. Nakita niya ang defibrillator, ang mga doktor na pilit na binubuhay ang kanyang kapatid. Ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang paghihirap. Sa labas ng silid, nakaupo si Mariana sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Ang lahat ng pagod, lahat ng galit, lahat ng pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang matinding takot na mawalan. Si Angela ang tanging pamilya niya. Ang tanging dahilan niya para lumaban. Biglang, may umupo sa tabi niya. Hindi niya pinansin. Wala siyang pakialam kung sino ito. Mariana, bulong ng boses. Napakagatlabi si Mariana. Hindi ngayon. Umalis ka, Sir Anthony, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ako aalis, maring sabi ni Anthony. Hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon. Wala kang pakialam, tugon ni Mariana. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ito ang gusto ng nanay mo, di ba? Ang pahirapan kami, ang makita kaming magdusa. Naramdaman ni Anthony ang kirot sa puso. Mariana, hindi. Hindi ako kasama sa anumang ginagawa ng nanay ko. At hindi ko hahayaang mangyari ito sa inyo. Hindi ko hahayaang mawala si Angela. Kinuha ni Anthony ang kanyang cellphone at tumawag. Ang kanyang boses ay puno ng galit at awtoridad. Dr. Tor Ramos, nasaan ka? Bakit nangyayari ito kay Angela Reyes? Hindi ko maintindihan ang mga technical issues na yan. Ayusin mo ang lahat ngayon na. Kung hindi, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Nanlaki ang mga mata ni Mariana. Nagulat siya sa pagbabago sa boses ni Anthony. Ang kanyang galit ay totoo. Ang kanyang pag-aalala ay totoo. Mariana, malumanay na sabi ni Anthony, tumingin sa kanya. Hindi mo kailangan makaranas ng ganito. Hinding-hindi ako papayag na ang pamilya ko ang dahilan ng paghihirap mo. Tumingin si Mariana kay Anthony. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa. Posible ba? Posible bang hindi siya nag-iisa? Samantala, sa isang eksklusibong restaurant, si Antonia ay kalmadong nagdi-dinner kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila walang anumang nangyayari. Ang kanyang layunin ay naabot na. Ang waitress ay nakatutong na, ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao. Anthony, bakit ka tumatawag sa akin? Tanong ni Antonia. May kaunting inis sa kanyang boses. Ang narinig ni Antonia mula sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong boses ng kanyang anak. Ito ay puno ng galit, ng hinanakit. Ina, anong ginagawa niyo? Paano niyo nagawang saktan ng isang inosenteng babae? Bakit niyo ginulo ang papeles ni Angela? Nasa bingit ng kamatayan ang kapatid ni Mariana dahil sa inyo. Natigilan si Antonia. Bumaba ang kanyang hawak na tinidor. Anthony, anong pinagsasabi mo? Hindi ko na kaya, Ina, sigaw ni Anthony. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant na nagpatahimik sa lahat. Hindi ko na kayang panindigan ang mga maling gawain niyo. Tama na. Hindi ko hahayaang masira niyo ang buhay ni Mariana.
Hindi ko hahayaang masira niyo ang buhay namin. Nanginginig ang mga kamay ni Antonia. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon mula kay Anthony. Ang kanyang anak, na laging sumusunod, ay lumalaban na. Anthony, huwag mong sabihin yan, mahinang sabi ni Antonia, ngunit ang kanyang boses ay tila may takot. Sasabihin ko po, Ina, mariing tugon ni Anthony. Pinipili ko po si Mariana. Pinipili ko po ang tama. At kung ang pagpili ko po sa kanya ay nangangahulugan ng pagtalikod sa inyo, gagawin ko po. Hindi ko nahahayaang kontrolin niyo ang buhay ko, at lalo na ang puso ko. Narinig ni Antonia ang pagputol ng tawag. Ang kanyang cellphone ay nahulog sa mesa. Gumawa ng tunog na nagpatahimik sa buong restaurant. Tinitigan siya ng kanyang mga kaibigan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at paghusga. Nag-iisa si Antonia na wala na sa kanya ang kanyang anak. Ang kanyang kapangyarihan ay tila walang silbi sa harap ng galit ng kanyang nag-iisang anak. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang takot na mawalan. Samantala, sa ospital, nakita ni Mariana ang isang bahid ng pag-asa sa mata ni Anthony. Ang kanyang pagiging handang lumaban para sa kanya, laban sa sarili niyang ina, ay tila isang liwanag sa kanyang madilim na mundo. Mariana, sabi ni Anthony, lumapit ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Hinding-hindi ko hahayaang mawala sa iyo si Angela, at hinding-hindi ko hahayaang saktan ka ng nanay ko. Pangako ko yan sa iyo. Hinawakan ni Anthony ang kamay ni Mariana. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan at takot, naramdaman ni Mariana ang isang kakaibang kapayapaan. Ang init ng kamay ni Anthony ay tila bumubura sa lahat ng sakit. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Nagliliyab ang galit sa bawat sulok ng mansyon ng mga Vidal, ngunit ang pinakamalakas na apoy ay nagmumula sa puso ni Antonia. Ang mga salita ni Anthony, pinipili ko po si Mariana, pinipili ko po ang tama, at kung ang pagpili ko po sa kanya ay nangangahulugan ng pagtalikod sa inyo, gagawin ko po. Ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, tila isang sumpa, hindi niya matanggap. Ang kanyang nag-iisang anak na pinaghirapan niyang itayo sa pinakamataas na pedestal ng lipunan, ay tinalikuran siya para sa isang hamak na waitress. Nakatayo si Antonia sa malawak na bintana ng kanyang silid, nakatanaw sa walang katapusang hardin na tila sumasalamin sa kanyang walang katapusang kalungkutan. Ang kanyang mansyon ay simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, tila ito ay isang gintong hawla na nakakulong sa kanya, kasama ang kanyang galit at pagkabigo. Hindi, Anthony, bulong niya sa hangin. Hindi mo ito gagawin sa akin. Hindi mo hahayaang sirain ng babaeng iyon ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit sa likod ng galit, may isang kakaibang kirot na unti-unting lumalaganap sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi pamilyar. Ito ba ang pakiramdam ng pagkawala? Ng pagiging mag-isa? Biglang, isang lumang larawan ang nahulog mula sa isang nakasalansang na libro sa mesa niya. Isang larawan ng isang batang babae, payat, nakangiti, sa kabila ng gulagulanit na damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap. Isang batang babae na, sa isang panahon, ay siya. Flashback. Ang batang si Antonia ay tumatakbo sa kalsada. Ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ang kanyang damit ay puno ng mantsa ng putik. Gutom, pagod. Ang bawat sulyap ng mayayaman sa kanya ay puno ng pagkasuklam. Wala kang silbi, mga mahihirap. Wala kayong ginawa kung hindi maging pabigat. Naalala niya ang araw na pinagtawanan siya sa paaralan dahil sa lumang sapatos, ang araw na tinanggihan siya ng pamilya ng lalaking minahal niya dahil sa kanyang mahirap na kalagayan. Ang bawat insulto, bawat pagmaliit ay tila mga tibo na bumaon sa kanyang puso.
At iyon ang nagpatigas sa kanya. Iyon ang nagtulak sa kanya na mangako sa sarili na hinding-hindi na siya muling magiging mahina, hinding-hindi na siya muling titingalain ng sinuman, at hinding-hindi na siya muling makakaranas ng gutom at pagkaapi. Pinunasan ni Antonia ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na babalik pa ang mga alaalang yon, mga alaala na inilibing niya ng napakalalim, na pilit niyang kinalimutan. Ito ang kanyang lihim, ang kanyang pinakamadilim na bahagi. Ang kanyang pagiging kirot ay naging matinding sakit. Ang galit sa puso niya ay tila unti-unting nawawala, napalitan ng isang mapait na pagsisisi. Kinabukasan, sa halip na bumalik sa kanyang corporate office, sumakay si Antonia sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. At bago pa niya namalayan, nasa tapat na siya ng ospital kung saan ginagamot si Angela. Nagpark siya sa malayo at pumasok sa ospital nang hindi napapansin. Naglakad siya sa mga koridor. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pamilyar na mukha. Nang makita niya ang silid ni Angela, dahan-dahan siyang lumapit. Sumilip siya sa pinto. Hindi nakikita. Nakita niya si Mariana. Nakaupo sa tabi ng kama ni Angela. Hawak ang kamay nito. Ang mukha ni Mariana ay payat, maputla, at puno ng pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Walang bakas ng pagod, tanging pag-aalaga. "Ate, lumaban ka," bulong ni Mariana. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng sakit. "Hindi ako susuko sa'yo. Hindi kita hahayaang mag-isa." Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Antonia, na tila isang matalim na kutsilyo. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya na naghahanap ng pagmamahal, ng pag-aalaga. Naalala niya ang kanyang kapatid na nawala sa kanya nang bata pa siya dahil sa kawalan ng pera. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Antonia. Ito ang unang pagkakataon na umiyak siya ng ganito, hindi dahil sa galit o pagkabigo, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Ang pagmamahal na nakita niya kay Mariana ay tila nagbubukas ng isang pinto sa kanyang sariling nakaraang puno ng sakit. Ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang pagiging matigas, ay tila unti-unting gumuho. Nagsimula siyang umiling, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kanyang ginawa kay Mariana, ang lahat ng pambabastos, ang lahat ng pagpapahirap, lahat ng iyon ay tila bumalik sa kanya. Doble ang sakit. Bakit siya naging ganito? Ang lahat ba ng ginawa niya ay para lang takasan ang kanyang nakaraan? Ngunit sa huli, siya mismo ang naging halimaw na kinatatakutan niya. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya sa sarili. Kung dahil sa kanya, mawawala si Angela. Kung dahil sa kanya, mawawala si Anthony. Mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay tila nagpakita ng isang matinding takot. Isang takot na mas matindi pa sa takot niya sa pagiging mahirap. Ang takot na mawala ang kanyang pagkatao. Naglakad siya palayo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagdadalamhati. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng oras para isipin ang lahat. Habang naglalakad si Antonia sa tahimik na koridor, narinig niya ang boses ng isang doktor mula sa isang nurse station. "Hindi ko alam kung gaano pa katagal siya," sabi ng doktor. Ang boses nito ay puno ng pagod. Ang kanyang puso ay masyadong mahina para sa isang operasyon ngayon. Kailangan natin ng milagro para mabuhay si Angela Reyes. Nagulat si Antonia. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Milagro? Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Naramdaman niya ang isang biglaang pagbabago sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito pride. Ito ay isang matinding pagpapasya. Hindi pa huli ang lahat. Ang tunog ng alarm sa monitor ni Angela ay patuloy na bumabalot sa silid, na tila nagbibigay ng huling paalam. Nanginginig ang mga kamay ni Mariana
habang pilit niyang pinipigilan ang luha na umagos sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kamay ni Angela. Ang bawat pagtibok ng puso ng kanyang kapatid ay tila nagiging mas mahina. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Angela, lumaban ka, bulong ni Mariana. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang kanyang mundo ay lumulubog sa kadiliman. Ito na ba ang katapusan? Ngunit biglang may isang tao ang pumasok sa silid. Hindi ito ang inaasahan ni Mariana, si Antonia Vidal. Nakita ni Mariana ang ina ni Anthony, nakatayo sa bukana ng silid. Ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ang kanyang mga mata ay tila namumula sa pag-iyak. Walang bakas ng pagmamalaki, tanging pagdadalamhati. Nagulantang si Mariana. Bakit siya narito? Hindi kaya ito ay panibagong paraan upang pahirapan siya. Mariana, mahinang sabi ni Antonia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-aatubili. Papatawarin mo ako. Napakurap si Mariana. Anong sinasabi niya? Patawarin? Mariana, patuloy ni Antonia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam kong wala akong karapatan na humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo, sa lahat ng pambabastos, sa lahat ng pagpapahirap. At doon, nang hindi inaasahan ni Mariana, lumuhod si Antonia Vidal. Ang mayaman at makapangyarihang ginang ay lumuhod sa harap niya. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Papatawarin mo ako, Mariana, bulong ni Antonia. Ang kanyang boses ay basag. Dahil sa akin, nalalagay sa panganib ang buhay ng kapatid mo. Dahil sa akin, halos mawala ko na ang sarili kong anak. Ang lahat ng pagmamalaki ko, wala itong silbi. Nagulat si Mariana. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang isang babaeng kasing kapangyarihan ni Antonia ay lumuhod sa kanyang harapan, humihingi ng tawad. Alam kong hindi ito magbabayad sa lahat ng sakit na dinulot ko. Patuloy ni Antonia, humihikbi. Pero sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon para itama ang lahat. Sana ay hayaan mo akong tulungan ka. Para kay Angela, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ako rin ay minsan nang naging katulad mo. Nanlaki ang mga mata ni Mariana. Ano pong ibig niyo sabihin, ma'am? Itinaas ni Antonia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Ako rin ay galing sa hirap, Mariana. Mas mahirap pa sa iniisip mo. Lahat ng pagmamalaki ko, lahat ng kayamanan na ito, ay dahil sa takot na muling maging mahina. Takot na muling saktan. At sa takot na yon, naging halimaw ako. Ngunit nang makita ko ang pagmamahal mo sa kapatid mo, sabi ni Antonia, ang kanyang boses ay tila bumubulong. Naalala ko ang aking sarili. Naalala ko ang kapatid ko na nawala sa akin dahil sa kawalan ng pera at hindi ko hahayaang mangyari iyon sa inyo. Mariana, hahanapin ko ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamagaling na espesyalista sa puso at kini. Ibubuhos ko ang lahat ng aking impluensya, lahat ng aking koneksyon para mabuhay si Angela. Hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang pagtatangka na tubusin ang sarili ko, bilang isang pagpapakita ng pagmamahal na matagal ko nang kinalimutan. Nanlamig si Mariana. Ang mga salita ni Antonia ay tumagos sa kanyang puso, hindi lamang sa kanyang isip. Ang pagtatapat ni Antonia, ang kanyang pagiging marupok, ay tila nagpabago sa lahat ng pagdududa ni Mariana. Sa sandaling iyon, ang beep ng monitor ni Angela ay biglang naging matinis. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Angela! Sigaw ni Mariana, puno ng takot. Hindi! Sigaw ni Antonia. Tumayo, ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Hinding-hindi! Doktor! Nurse! Gawin niyo ang lahat! Ngayon na!
Tatawagan ko ang mga pinakamagaling na espesyalista. Ako ang bahala sa lahat ng gastusin. Gawin niyo ang lahat para mabuhay siya. Nagsimulang tumawag si Antonia. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halo ng takot. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang isang team ng mga espesyalista na tila nagmula sa kung saan. Ang dating matinding balakid ay tila nawala. Naramdaman ni Mariana ang init sa kanyang kamay. Si Anthony, nakatayo ito sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, nakatingin sa kapatid na pilit na binubuhay. Ang mga doktor ay nagtulungan, ang kanilang mga galaw ay mabilis at propesyonal. Ang operasyon ay nagsimula. Oras ang lumipas, tila isang walang katapusang paghihirap. Naghintay sina Mariana at Anthony sa labas ng operating room. Ang bawat segundo ay puno ng kaba. Antonia, nakaupo sa di kalayuan, ang kanyang mukha ay nakayuko. Nagdarasal. Sa wakas, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may ngiti. Matagumpay ang operasyon, sabi ng doktor. Huling-huli na, ngunit nagawa nating iligtas si Miss Angela Reyes. Ito ay isang milagro at sa tulong ni Mrs. Vidal na mabilis na nakahanap ng mga pinakamagaling na espesyalista ay nagawa nating magkaroon ng ganitong resulta. Naramdaman ni Mariana ang isang biglaang pagluwag sa kanyang dibdib. Isang malaking paghinga ng kaluwagan. Milagro. Ang milagro na pinangarap niya. Tumingin siya kay Anthony at nakita niya ang nangiti sa mukha nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Antonia na nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Unti-unting lumapit si Antonia kay Mariana. Salamat, Mariana. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Maraming salamat din po, ma'am. Bulong ni Mariana. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagpapasalamat. Ang pagbabago ni Antonia ay totoo. Ang kanyang pagsisisi ay totoo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng pag-asa at pagmamahal, naramdaman ni Mariana na hindi lamang si Angela ang nailigtas, kundi pati na rin ang isang puso na matagal nang nawala. Ang tunog ng beep sa monitor ay hindi na nakakatakot. Sa halip, ito ay musika sa tenga ni Anthony. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Angela, na himbing ang tulog pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Ang kanyang hininga ay kalmado. Ang kanyang mukha ay may bahid na ng kulay. Ang milagro ay nangyari. At ang milagro ay dinala ng sarili niyang ina. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa pagpapagaling para kay Angela at para sa kanilang lahat. Ang tensyon sa ospital ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Nakita ni Anthony si Mariana. Nakatingin din kay Angela. Ang kanyang mukha ay pagod pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang dating pagdududa at sakit sa mga mata nito ay napalitan ng kaluwagan at isang kakaibang ningning. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng ito. Bulong ni Mariana, hindi inaalis ang tingin sa kapatid. Lumapit si Anthony. Umupo sa tabi ni Mariana. Ako rin, pero nangyari. Dahil sa tapang mo, Mariana. At dahil sa pagbabago ng puso ng ina ko. Nakangiti si Mariana. Totoo nga, hindi ko akalain na luluhod siya sa akin. Humihingi ng tawad. Siya rin ay dumaan sa matinding hirap, sabi ni Anthony. Pilit na ipinagtanggol ang kanyang ina. Naging matigas siya dahil sa mga sugat ng nakaraan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, alam kong may puso pa rin siya. Sa loob ng isang linggo, nakita ni Anthony ang pagbabago sa kanyang ina. Araw-araw, dumadalaw si Antonia sa ospital. Hindi na ito ang dating mapagmataas na ginang. Sa halip, ito ay isang babaeng puno ng pag-aalala, nagdadala ng pagkain, nakikipag-usap sa mga nurse. Humihingi ito ng tawad
sa lahat ng naging asal niya. Nakikipag-usap ito kay Angela, nagkukwento ng mga nakakatawang bagay at nag-aalok ng tulong para sa pagpapagaling nito. Isang araw, nakita ni Anthony ang kanyang ina na nakikipag-usap kay Mariana. Hindi na ito ang dating mapanlait na boses, kundi isang boses na puno ng paggalang. Narinig niya ang kanyang ina na nag-aalok kay Mariana ng isang trabaho sa kanilang foundation, isang posisyon na may mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo para hindi na ito mahirapan. At sa unang pagkakataon, hindi tinanggihan ni Mariana. "Maraming salamat po, Ma'am Antonia," sabi ni Mariana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Maraming salamat po sa lahat." Nang makalabas si Antonia, tumingin si Anthony kay Mariana. "Mariana, pwede ba tayong maglakad-lakad sandali?" Lumabas sila sa ospital at naglakad sa parke. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang kanilang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay nagsasalita. "Mariana," panimula ni Anthony, ang kanyang boses ay tila may kaba. "Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari, sa lahat ng sakit na dinulot sa iyo ng pamilya ko." Umiling si Mariana. "Wala kang kasalanan, Sir Anthony. Ikaw ang nagtanggol sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa." "Anthony," mariing sabi ni Anthony, tumingin sa kanyang mga mata. "Tawagin mo akong Anthony, hindi Sir Anthony." Nakangiti si Mariana. "Anthony." Huminto si Anthony. Hinarap niya si Mariana, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa buong katawan ni Mariana. "Mariana," sabi ni Anthony. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng emosyon. "Mula nang makita kita sa karinderyang yon, may isang bagay na nagbago sa akin. Ang tapang mo, ang dignidad mo, ang pagmamahal mo sa kapatid mo, lahat ng yon ay nagpabago sa akin. Nahanap ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap." Patuloy niya. "Isang bagay na mas mahalaga pa sa yaman o posisyon, ang pag-ibig, at sa'yo ko ito nakita." Nanginginig ang puso ni Mariana. Ito ang sandaling matagal na niyang iniiwasan. Ang sandaling kinatatakutan niya, ngunit sa lihim ay pinapangarap. "Hindi ko ito sinasabi dahil sa awa," mariing sabi ni Anthony. "Hindi ito dahil sa utang na loob. Mahal kita, Mariana. Mahal kita dahil ikaw si Mariana, ang babaeng lumalaban para sa kanyang pamilya, ang babaeng may puso na mas malaki pa sa anumang yaman." Tumulo ang luha sa mga mata ni Mariana. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. "Mahal kita, Anthony," bulong ni Mariana, at niyakap niya si Anthony ng mahigpit. Ang lahat ng hirap, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang matinding pakiramdam ng pag-ibig at kapayapaan. Naramdaman ni Anthony ang pagyakap ni Mariana. Ito ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap. Ang pag-ibig na totoo, malinis, at walang kapalit. Habang magkayakap sila, nakita nila ang paglitaw ng buwan sa kalangitan. Ang liwanag nito ay tila sumasalamin sa kanilang bagong pag-asa, sa kanilang bagong simula. Ilang taon na ang lumipas. Ang maliit na karinderya sa Quezon City ay nanatili pa rin, puno ng hiyawan at tawanan ng mga customer, ngunit si Mariana Reyes ay hindi na isang waitress doon. Ngayon, siya ang direktor ng outreach program sa Vidal Charity Foundation, isang posisyon na ibinigay sa kanya ni Antonia Vidal. Ang kanyang opisina ay simple, ngunit puno ng larawan ni Angela, at ang kanyang mga kasamahan ay tinitingala siya hindi lamang dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang puso. Nakatayo si Mariana sa bintana ng kanyang opisina, nakangiti. Ang buhay ay nagbago ng malaki, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling buo at puno ng pasasalamat. Si Angela, ang kanyang pinakamamahal na kapatid, ay ganap ng gumaling. Nag-aaral na ito ngayon, pilit na tinutupad ang mga pangarap na muntik nang mawala.
Nakita ni Mariana ang kapatid na naglalakad sa campus ng unibersidad, puno ng buhay at pag-asa. Ang kanyang dating mapagmataas na nanay, si Antonia Vidal, ay nagbago rin ng malaki. Hindi na ito ang dating kirot sa bawat pagtingin, kundi isang nangiti na puno ng pagmamahal. Si Antonia ay naging isang aktibong miyembro ng foundation, nagbibigay ng oras at pera para sa mga nangangailangan. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa mga simpleng tao, nakikinig sa kanilang mga kwento, at nagbibigay ng tulong ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay hindi na matalim, kundi puno ng habag. Ang kanyang pagmamalaki ay napalitan ng pagpapakumbaba. Isang araw, nakita ni Mariana si Antonia na nakikipag-usap sa isang mahirap na babae na humihingi ng tulong. Hindi ito sinigawan ni Antonia, kundi binigyan ng payo at ng tulong. Sa kanyang mga mata, nakita ni Mariana ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang ina, ang pagmamahal. "Ina," sabi ni Anthony, lumapit sa kanyang ina, hawak ang kamay ni Mariana. "Maligayang kaarawan po." Niyakap ni Antonia ang kanyang anak at si Mariana. "Salamat mga anak ko. Ang pagmamahal niyo ang pinakamagandang regalo na natanggap ko." Ang relasyon ni Anthony at Mariana ay lumago at sa huli, humantong sa kasal. Isang simple ngunit makahulugang kasal na ginanap sa isang hardin kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Walang maluho, walang magarbo, tanging pagmamahalan. "Mariana," sabi ni Anthony habang sumasayaw sila sa kanilang kasal, "salamat sa pagtuturo sa akin ng totoong kahulugan ng pag-ibig. Hindi ito tungkol sa pera o posisyon. Tungkol ito sa dignidad, sa pag-asa, at sa kakayahang magmahal ng walang kapalit." Nakangiti si Mariana at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Anthony. "Salamat din sa iyo, Anthony. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na maniwala muli sa kabaitan. Ikaw ang nagpakita sa akin na ang totoong yaman ay nasa puso." Ang buhay nila ay hindi naging perpekto. May mga pagsubok pa rin, may mga hamon pa rin. Ngunit sa bawat problema, nanatili silang magkasama, hawak ang kamay ng isa't isa, puno ng pag-ibig at pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bahay, nakatingin sa mga bituin, hinawakan ni Anthony ang kamay ni Mariana. "Alam mo, Mariana," sabi ni Anthony, "ang lahat ng nangyari, ang mantsa ng kape, ang galit ng ina ko, ang sakit ni Angela, lahat ng iyon ay nagtulak sa atin sa kung nasaan tayo ngayon." "Oo," sagot ni Mariana, ngumiti. "At sa lahat ng iyon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral na sa isang mundo na puno ng pagkakawatak-watak at pribilehiyo, ang dangal at kabaitan ay kayang tunawin ang pagmamalaki, hilumin ang nakaraan, at magbukas ng isang pag-ibig na mas maganda pa kaysa sa kayamanan." Tumingin si Mariana sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang waitress na nagkaroon ng asawang mayaman. Ito ay kwento ng isang babaeng nagpapanatili ng kanyang dignidad, isang lalaking lumalaban para sa pag-ibig at katarungan, at isang ina na natutong magmahal. At sa bawat simoy ng hangin, sa bawat pagtibok ng kanilang mga puso, naririnig ang bulong ng isang walang hanggang pag-ibig. Ang pag-ibig na nagpapakita na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang kung gaano kamayaman, kundi kung gaano kakabait. At dito nagtatapos ang kwento ni Mariana at Anthony. Isang paglalakbay na pinatunayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Mga minamahal naming tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang paglalakbay na ito, mula sa isang simpleng ideya hanggang sa mga huling pahina nito, ay naging mas makulay at makabuluhan dahil sa inyong presensya.
Ramdam ko ang bawat emosyon, ang bawat hirap at tagumpay ni na Mariana, Anthony, at maging ni Antonia habang isinusulat ko ang kanilang tadhana. Malalim ang naging epekto nila sa akin at umaasa akong ganoon din sa inyo. Sa bawat luha at ngiti, sa bawat pagsubok at pagbangon, ipinaalala sa atin ng kwentong ito ang mga pundasyon ng buhay, ang halaga ng dangal, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, at ang walang katumbas na init ng pagmamahal. Sana ay naramdaman ninyo ang mensahe na ang kabaitan ay hindi naghahanap ng kapalit at ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pader ng pagmamataas o diskriminasyon. Naway ang kwento ni na Mariana, Anthony at Antonia ay magsilbing paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago, magmahal at magpatawad. Muli, maraming salamat po sa inyong mainit na suporta. Kung mayroon po kayong salubin o aral na natutunan mula sa kwentong ito, malugod po namin kayong iniimbitahan na ibahagi ang inyong mga komento. Ang inyong boses ang nagbibigay buhay sa bawat kwento. Hanggang sa susunod na yugto ng ating mga paglalakbay sa mundo ng pag-ibig at pag-asa. Paalam po.